You're listening to Puma Podcast. Siya lang yata yung Pope na pinagkaisa halos lahat ng sekta. Ngayon ko lang nakita na Muslim, Buddhist, mga Jews, Mhm. kumbaga naniniwala sa kanya. Hindi para sumama sa Katolisismo, pero yung prinsipyo niya, talagang tumatagos. Kaya nga siguro siya tinawag na People's Pope. Hindi lang nating mga Katoliko, hindi lang sa mga Katoliko, kumbaga sa sangkatauhan talaga. Kasi napatagos niya, sa buong mundo yung yung kahalagahan ng kapayapaan 'no, tsaka hustisya. This is Jackie Manabat, and welcome to Teka Peka News, brought to you by Puma Podcast. Today, we're joined by Egay Bonzon, a prominent Filipino community leader in Rome. We'll be discussing the profound impact of Pope Francis's passing, particularly on the Filipino migrant community in Italy. The news of Pope Francis's death resonated deeply with Filipinos worldwide, especially those who remember his powerful description of them as contrabandistas de la fe, smugglers of the faith. Pope Francis, himself the son of Italian immigrants in Argentina, held a special place in the hearts of overseas Filipinos. Now, many are making the journey to Rome to pay their respects to Lolo Kiko, a term of endearment that reflects the deep affection they held for him. Throughout his 11-year pontificate, which began in 2013, Pope Francis consistently called for humane treatment of migrants, a message that resonated strongly with the Filipino diaspora. Talagang lahat kami na-shock 'no, nung Lunes, April 21 dahil sa biglang pag-announce ng Vatican News na wala na si Pope. Dahil unang-una nung last, Easter Sunday lang, nakita pa natin siya 'no, nag-ano siya, bumati siya sa mga nananampalataya 'no, nandun sa St. Peter's Square. And then hindi lang yun, yung duration ng hospitalization niya sa hospitalize siya sa Gemelli is more than a month. So, talagang iniisip namin na survive na siya. Kumbaga nalagpasan niya na yung, talagang pinaka-critical na na bahagi ng niya, ng yung sakit niya 'no. And then yun nga last Monday biglang-bigla nawala na si Pope Francis, si Lolo Kiko. Bakit nga ba mahalaga para sa mga Pilipino diyan sa Roma ang buhay ng Santo Papa? Ako dito naka-3 dekada na akong mahigit dito at pangatlo na si Pope Francis na naabutan ko. Unang-una si Pope John Paul nung dumating ako dito, siya yung kasalukuyang Papa nun, and then nung namatay siya nung 2005, pinalitan siya ni Pope Benedict na tumagal ng 8 taon, at nung 2013 nung pumalit si Pope Francis, kakaiba yung sabihin natin na pare-pareho silang simpatiko. Pero yung pagiging simpatiko ni Pope Francis is kakaiba. Talagang kahit kami mga Pilipino naramdaman namin yung sinseridad niya, 'no? Yung pagiging mapagmahal niya, yung mapagkumbaba, yung passion niya sa mga kababayan natin. Actually nung pagka nagmimisa siya, nung unang nagmisa siya sa simbang gabi rito sa Vatican na inanyayahan niya yung mga Pilipino, talagang proud na proud kaming mga Pilipino. Nakita rin namin na yung malasakit niya sa ating, lalo na sa mga Pilipino. At siyang patunay diyan nung 2015 'no, nung makita niya yung dilubyo nangyari sa Pilipinas, yung kay Yolanda noong November 2013, and then pumunta siya noong January 2015. At talagang naipadama niya sa ating mga Pilipino kung gaano niya tayo kamahal. 'Di ba, humingi pa nga siya ng sorry. Sabi niya late lang siya pero nandun siya. Ako bilang migrante, isang napansin ko sa kanya pag-aano niya na pagsasabuhay niya
yung tinatawag na social teachings o social doctrine of the church. Mahalaga yun kumbaga para sa akin, hindi ang simbahan hindi lang dapat nakatuon sa pananampalataya o andun yung pinaka-major niya, aspect niya. Pero yung para bumaba ka sa mga mahihirap, ipaglaban mo sila. Sa panahon ng giyera, pinaglalaban niya yung mga bansa na may sigalot, no? May digmaan. Sinasabi niyang kapayapaan ang dapat mangibabaw. Alisin yung kasakiman, unang-una, para mawala ang sigalot. Iyon, napakalaking bagay nun. Kumbaga, ramdam ko yung ako bilang migrante, ano ba yung nagtulak sa akin, kahirapan, para makibang bansa. Mhm. At yun yung tinutugunan niya. Sinasabi niya, talagang hindi siya natatakot, lalo na sa mga namumuhunan, no? Na sinasabi niya talaga directly na huwag niyo naman masyadong apihin ang mga manggagawa, kumbaga. Pinaglalaban niya talaga, no, yung mga mahihirap. Meron bang konkretong pagkakataon na ang grupo o mismong ikaw ay nakita si Lolo Kiko na na-touch yung buhay ninyo o parang may nagbago ba sa perspective ninyo? 2, 3 beses ko yata siya nakita, no, Mhm. sa St. Peter's Square, sa Vatican Square. Every time na makikita ko siya in person, yung 'pag lumilibot siya dun sa square, speechless, talagang mararamdaman mo yung presensya talaga ng isang sinserong tao. Kung marunong kang tumingin ng kausap mo na hindi alam mong good time ka lang, wala kang magiging reaksyon, 'di ba? Wala kang mararamdaman. Pero kung alam mo sincere yung kaharap mo, mararamdaman mo yung sinseridad ng isang tao at gano'n. Gano'n yung nararamdaman namin pagka every time nakakaharap namin ang Santo Padre. Kumbaga may ibang klaseng presensya para sa Correct. inyo, May 'no? iba kasi yung 2 naunang pope nakaharap na rin na ako personal nakaharap ko pero hindi ko naramdaman yung naramdaman ko kay Lolo Kiko, sa totoo lang. Kasi yung tinuturo niya kasi pagka nakikita mo kasi kung ano yung katuruan niya at Mhm. sinasabuhay niya. Tulad halimbawa yung kung di ako nagkakamali si Pope Francis, siya yung kauna-unahan siya lang yata yung gumamit sa papal name na Francis. Alam naman Mhm. natin kung sino si Saint Francis of Assisi, isang Mhm. mayamang tao na iniwan lahat ng kayamanan, Oo, yung di ba yung poverty. Mhm. poverty, no? So ganun siya. Tapos nung hindi siya tumira dun sa villa o yung tahanan mismo ng mga pope, pinili niya isang simpleng dormitoryo, Mhm. no? Na para dun siya manirahan. And then tapos yung transportation niya, no? Talagang makikita mo kung gaano kapayak yung yung pamumuhay niya, no? At Mhm. saka pagka sa hapunan, kasama niya minsan yung mga homeless, yung mga pulubi dun sa paligid ng Vatican. At ito pa, siya lang, no, siguro, Mhm. yung pumili ng kung saan siya sa huling sandali niya pwedeng ilagay yung labi niya. Dun nga sa Santa Maria Maggiore, sa Esquilino. Mhm. Kung di ako nagkakamali, ang Esquilino, yung zona Esquilino, diyan nung araw nilibing yung mga mahihirap, no? Talagang libingan ng mga mahihirap. Mhm. Sorry. Yung sinseridad niya talaga. Mhm. Kumbaga para sa mga Pilipino kasi baka nagtataka yung ibang lahi, bakit ang laki ng papel na ginagampanan, bakit tayo nangingialam sa Mm. buhay ni Santo Papa, hindi naman natin siya kalahi. Malayo ang Pilipinas sa Roma, Mm. hindi ba? Di ba't minsan nga sinabi niya sa isang ano niya, yung speaking engagement niya na ang mga Pilipino raw is yung smuggler of faith, no? Yung ano ba ang tawag sa smuggler? Yung kumbaga tagapagdala ng pananampalataya. Dahil totoo naman yun. Dahil talagang dito kilala ang mga Pilipino bilang yung mananampalataya talaga. Sa bawat pamilya na pinapasukan ng mga Pilipino rito, yun ang isang pagmamalaki natin sa mga pamilya ng Italiano na pag alam nilang pag Pilipino, ayan may ano yan, talagang yung paniniwala nila sa reliyon nila, alam nila kung gaano karami yung mga Kristiyano sa Pilipinas at yun ang isang ginagalang ng mga Italiano rito.
Naging mas malapit ba ang mga Pilipino o yung mga migrante po na kasama ninyo sa grupo sa simbahan mula nang maupo si Pope Francis? Pagka minsan may mga issue rin kami na sa Pilipinas, 'no, halimbawa yung may mga inustisya na nagaganap niya sa'tin, Mm. minsan nagdadala kami ng placard sa St. Peter pagka yung sa Angelus niya at umaano siya, yung okey sa kanya talagang naano niya, na-appreciate niya kumbaga kahit hinuhuli kami pero ramdam namin na talagang walang pagtutol sa kanya, nararamdaman namin na talagang siya rin, humihingi ng hustisya para sa lahat. Yun ang importante. So kumbaga siya yung Santo Papa na would advocate for social justice, 'no? Correct. O Social justice and peace. mhm, na Mm. hinihingi ninyo sa migrante. Correct, correct. Yun din yung advocacy namin, eh. Kasi kakaiba 'no, parang siya lang kasi yung Santo Papa na talagang naka-resonate kumbaga sa mga Pilipino Hmm, diyan. Simple, hmm. ipinaglalaban yung mga karapatang pantao. Kasi yung mga nakaraang mga Santo Papa, parang napakataas, eh, 'no, hindi mo maabot. Kaya nga nasabi ko 'di ba sa tatlong papa na inabutan ko rito, yung pagiging simpatiko rin naman yung naunang dalawa, pero hindi ko siguro puwedeng hindi bigyan ng ano si Pope Francis. Hindi lang naman ako yung nakaranas, hindi lang naman ako yung nakakita, nakarinig ng mga ginawa niya at sinabi niya. Mhm. Talagang naramdaman. Isa pa 'no, siya lang yata yung Pope na pinagkaisa halos lahat ng sekta. Ngayon ko lang nakita na Muslim, Buddhist, mga Jews, Mhm. kumbaga naniniwala sa kanya, hindi para sumama sa Katolisismo, pero yung prinsipyo niya, talagang tumatagos. Kaya nga siguro siya tinawag na People's Pope, hindi lang nating mga Katoliko, hindi lang sa mga Katoliko, kumbaga sa sangkatauhan talaga. Kasi napatagos niya, sa buong mundo yung yung kahalagahan ng kapayapaan at saka hustisya. Mhm. Yun ang importante. Maraming grupo sa mundo na iba't iba yung pinaglalaban pero sa huli, yun ang layunin nila. Meron po ba kayong mga miyembro o mga kasama sa migrante na hindi naman sarado Katoliko, na tingin niyo, na-convert ni Santo Papa, 'di ba? Meron nga. Bumalik sa simbahan, bumalik sa pananampalataya kasi kung matatandaan natin sabi ni Santo Papa, 'di ba? Basta mabait ka, you are welcome, 'di ba? Welcome ka sa simbahan. Meron naman akong kilala. Barkada ko yun nung college, isa Mhm. siyang Methodist. Pero nagbigay siya ng thought niya sa Pope Francis, 'no, na kahit iba yung relihiyon niya, yung estilo at yung gawin ni Pope Francis, hindi natin pag-uusapan kung ano yung relihiyon. Pag-usapan natin yung sangkatauhan, kung papaano natin itrato ang isa't isa. Mhm. Kasi ano, hindi hindi naman dapat maging barrier ang religion, 'di ba? Mhm. Kumbaga dapat ito yung maging paraan para magkaisa lahat. So ano pong plano po ninyo? May plano po ba ang grupo para sa funeral ni Santo Papa? Yun, ang funeral kasi ano, yung sa Santa Maria Maggiore kasi kung titignan natin yung lugar, medyo ano siya, medyo maliit na lugar siya, Mhm. para mag-accommodate ng siguradong daan, libo na na mananampalataya. And then given na magdadatingan yung mga world leaders, 'no? So Mhm. siguradong yung security niyan tight. Siguradong mahihirapan. Kaya siguro kami dito na lang sa ano, sa public viewing kahit gaano karaming tao, obligado kaming pumila para makita siya sa huling sandali. Mhm. Tsaka ito yung ano, may isang gusto lang sabihin na ano 'no, yung binanggit niya nung minsan ano sila, na nung humarap siya sa iba't ibang leader ng mga Mhm. relihiyoso, sabi niya, "To cultivate peace in the name of God by recognizing each other as brothers and sisters, this is the right way. There are those who wants to divide us and provoke conflict, but we believe it's important to strive for peace with one another and never again against one another." Kumbaga talagang yung sinseridad, andun yung sinseridad niya. Mhm. Kaya ano, malaki ang impact para sa mga Pilipino itong pagkasawi ni Pope Francis.
Yun, magkakaroon kami ng parang konting parangal kay Pope Francis. Pag-uusapan namin yung ano yung naging buhay namin o yung mga Pilipino kung paano itinrato ni Lolo Kiko dito Mm. sa Italia. Karamihan, majority ng Pilipino dito talagang ang simpatya kay Pope. Talagang mahirap antayan yung pagmamahal na pinakita niya sa mga Pilipino dito. Kaya nga siguro pagka nagkaroon ng conclave, no, yung pipili ng panibago siguro mahirapan yung mga kandidato kasi yung isinet na in standard ni Pope Francis sobrang taas eh. Siyempre kung limbawa ikaw ang kandidato, iisipin mo paano ko aabutin yung ganung pananaw ni Pope Francis o kung hindi man mahigitan, 'di ba? At least maabot niya yung sinimulan ni Pope Francis. Kasi pagka bumalik na naman tayo sa dating tatamlay na naman. Nakilala uli ang mga Katoliko sa buong mundo nitong panahon ni Pope Francis eh. May mga kontrobersya, Mhm. pero Hindi pero perpekto. Oo. hindi perpekto lahat naman tao, kahit naman si Santo Padre, si Pope Francis hindi naman perpekto. Pero andun yung niya andun siya lagi para magtuwid. Kaya Mm. nga katunayan, Santo Padre na, pero 'di ba, unang sasabihin sa niyan, "Pray for me," 'di ba? Mm. Saan ka nakakita ng 'di ba tayo yung dapat magsabi sa kanya, "Pope, pray for Pray for me." Pero us. siya mismo, kahit nung mga huling sandali, hindi niya kinakalimutan yung ipagdasal niyo ako. Dahil alam niya mismo na tao pa rin siya, Mhm. na hindi siya Diyos na perpekto at may mga pagkukulang, kahinaan pa rin siya. Kumbaga sa pagiging pastol, napakahusay niyang pastol. Tingin ko para sa mga Pilipino naabot niya kayo dahil simple, advocate ng social justice, nakikinig siya. 'Di ba nabanggit niyo kanina meron pa kayong mga poster o mga signage sa St. Peter's Square, parang yung signage. Kahit pinaalis Oo. na kayo pero ramdam niyo na okey lang sa kanya. Hmm, Mm. kumakaway lang siya sa'min gano'n. Oo. Kumbaga yung mga hinaing namin kinakaway niya na sa tingin namin, tanggap niya. Tanggap Mm. niya na tama 'yan, kumbaga paglaban niya 'yan, ganyan. Makatotohanan tayo. Hindi siya konserbatibo, Mhm. 'no? 'Yun ang isang ro'n. 'Di ba naging problema Kaya para sa mga Pilipino yun na hindi siya konserbatibo? hindi, kasi mga Pilipino ngayon nag-aano na rin sila, naghahanap na rin sila ng kumbaga kasi pagiging konserbatibo, kumbaga parang pagpapanatili ng lumang sistema, kumbaga parang tulad nito nga 'di ba, kay Pope Francis nga, ultimong saan ka nakakita, Papa, na ni-recognize niya kahit ang LGBTQ plus community, 'di ba? Same-sex civil union, 'no? Hmm. Kumbaga sinabi niya, "Sino ako para husgahan ko kayo?" I doubt na may makakagawang ibang pope na kahit yung mga papalit sa kanya, na yung kayang gawin yung ginawa niya. Paano ba binago ni Santo Papa ang buhay ng mga Pilipino diyan sa Roma? Sa obserbasyon ko, kasi kung makikita mong yung mga ibang sekta o ibang relihiyon kung against sila kay Pope, dahil sa social media makikita mo sigurado yan yung nila, magpo-post sila, eh. Pero halos karamihan ng mga friends ko rito na hindi naman Katoliko, wala silang kumbaga silent lang sila, yung tahimik lang sila. Ibig Hmm. sabihin, wala siguro silang masabi. Kasi kung may mga kritisismo sila sa isang bagay, 'di ba? Kahit papaano gagawin nilang outlet yang social media para sabihin nila yung mga disgusto nila, 'di Hmm. ba, kung meron man. Pero so far wala akong nakikitang gano'n na tinuliksa nila si Pope. May nais pa po ba kayong banggitin, i-share? Wala na, nagiging emosyonal ako, eh. Nung namatay si Pope John Paul nung 2005, nag-public viewing din naman kami. Ako, tapos nung kay Pope Benedict, pero parang hindi ko naramdaman 'to, hindi namin sa'kin, personal, parang hindi ko naramdaman nung sila, eh. Though na siyempre sinabi ko nga nung una, pare-pareho naman simpatiko yung mga 'yan dahil mga Pope nga, andun yung nila. Pero ibang klase talaga 'to si Pope Francis. Talagang nung sinabi mo nga kanina yung social justice, malaking bagay kasi sa'min 'yan, na pagka sinabi mong kapayapaan at kagalingan para sa lahat, talagang saludo ko dun. Kasi ibang leader 'yun, eh. Kasi sabi nga, sa social justice yung
lagi nating naririnig sa simbahan na ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay. Totoo naman, pero aminin din natin na hindi rin tayo mabubuhay ng walang tinapay lalo't inagaw na 'no, Hmm. at pinagkait na ng mga sakim sa lipunan. Pero siya kasi Hmm. inaano niya, na huwag niyong gawin 'yan, Hmm. lalo na sa mga mayayaman, 'di ba? Huwag niyong masyadong apihin economically yung mga mahihirap 'no, bigyan niyo sila ng pagkakataon, bigyan niyo sila ng oportunidad 'no, sa giyera, tulad ng sabi natin kanina, ihinto niyo 'yan dahil walang nananalo sa giyera Mm. 'no, walang nananalo sa giyera. Andun yung lakas ng loob niya, yung kuradyo niyang tinatawag Hmm. o yung tapang na ano sa kanya. Kasi hindi niya iniisip na siguradong babatikusin siya ng iba't ibang Mhm. may personal interest, 'di ba, may mga vested interest. Pero Oh. siya hindi siya natakot dahil alam niya para sa lahat yun at Hmm. para sa pag-ano ng yung pagpe-preserve ng buhay 'no, para wala nang madamay na inosente. At importante 'to para sa mga Pilipino diyan sa Roma. Importante yan. Kaya Mm. ba nagiging emosyonal na kayo? Okey lang po yun. Importante yan. Parang nawalan kayo ng tulad ng sinabi ko kanina, parang nawalan kayo ng kaibigang nakikinig, 'no? Kaibigan, totoo, Mhm. totoo yun. Mm. Maraming salamat po at sa group Okey, thank you rin. natin. Thank you sa pagkakataon diyan. Oo, kumusta na lang po sa lahat ng mga Pilipino diyan sa Roma. Mag-iingat po Okey, kayo. thank you rin. Ba-bye. This is Jackie Manabat for Teka Teka News.